Hello mga mi! For today's video nga, naisipan ko nga linisin nga ito dito sa may tungko ko sa lutuan ko ng kahoy. At ipaglalagay ko na nga dito yung mga gamit na nasa ilalim nga ng aking lababo. Iisip ko lang na dito ko na nga ipaglalagay yung mga gamit ko doon sa ilalim ng lababo para nga maging malinis na doon sa ilalim. Ko mga mi, alam nyo ba, para kasi akong sinaunang tao, lahat ng bagay na pwede pa nga mapakanabangan talaga ng mga pinagtatatabi ko. Halimbawa nga yung mga pinaglagyan ng ice cream, ganyan, yan tinatabi ko talaga yan. Yung mga pinaglalagyan ng mga gravy, tinatabi ko pa rin talaga yan mga mi. So nang araw na nga yan mga mi, bigla nga akong sinipag na linisin na nga itong ilalim dahil sobrang dami nang andagmang. Medyo marami nga rin akong kaibigang mabait dito, kaya naman ito nga't ang dami nangangat-ngat na gamit ko dito sa ilalim. Nakshuta. Sabi nga ng panganay ko mga mi, ipagdidispose ko na nga talaga daw yung mga hindi ko naman talaga ginagamit na pinagtatatabi ko. Mapapansin nyo nga dito sa video mga mi, medyo butas nga itong ilalim ng lababo ko dahil binutas nga nung asawa ko na barino nga siya dahil ang daming tagas nga dito sa lababo ko. Anyways mga mi, nung hindi pa nga nakatiles yung lababo ko, ay ang pinakang lababo ko nga ay yaang simento. Sa sobrang tibay nga ng pagkakagawa niya mga mi ay napakahirap tibagin. Naisip ko nga, sabi ko baka naman pag tinibag niya yan, madala pati yung tiles. Kaya ayan, hinayaan na lang ni asawa, kaso nga lang pagka nagkakatagas talaga napakahirap ayusin. At habang naglilinis nga ako dun sa loob mga mi, eto nga at dito naman sa labas naglilinis-linis si ate. Sayang nga mga mi kasi hindi talaga to napalitadahan noon ni asawa, kaya naman nagbubukbuk nga yung mga semento. Tilalagay ko nga pala mga mi itong sobra kong linoleum noon. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba sa luma at sa bago. Nakshuta. At ayan na mga mi ang resulta. Diyos ko, siguro naman itong mga mababait na ito hindi na mag-i-standby dito. Gamit ko nga pala sa tungkuya mga kaldero ko, kaya medyo maiitim din yung ilalim. Tinatamad ako magpaputi. Nakshuta. So habang nagwawalis-walis nga dun si Ate Andrea sa labas, ito at magpe-prepare naman ako ng meriendahin namin. Ito talaga yung pinakagusto ko mga mi, kapag magpe-prepare na nga ako ng meriendahin ng mga junakis ko dahil super happy talaga sila. Lalo na't ganito at masarap, meron pang palamanahang pang ulam talaga nila yan mami ang gabi, kaso nga lang naisip ko na lang hati-hatian at palamanan ko na nga rin kasama ng itlog. At habang ginagawa ko nga yung merienda na yan, talaga namang maya nga talaga tanong yung aking mga junakis kung tapos na nga daw ako mag-prepare. Anyways mga mi, sa totoo lang, kahapon pa talaga ako nagkikrave dito sa Monay na may itlog. Kaso nga lang kahapon wala kasing budget. Nakshuta. Naman kanina nung mamalengke nga talaga ako mga mi, ay buti na lang talaga may sobra at nakabili nga ako nitong Monay at saka nga itong ham. Kasi nga mga mi, pampalaman na sa tinapay, pang ulam pa. O diba? Diyos ko, bago ako maglinis kanina, ang fresh ko pa. Nakshuta, ba't ang haggard ko na ngayon? Pero okay lang, ang mahalaga, maganda pa rin talaga ako sa paningin ng asawa ko. Sa video, hindi naman ganyan. Masyado mo Ko sabi ko nga dito sa mga junakas ko, mag-smile naman sa video, parang hindi naman sila happy sa pinirepair ko. Kaso nga lang talaga mga minatawa nga kami dito sa bunso ko at napaka-OA naman ang pag-smile niya. Nakshuta. Sobra talaga ako natutuwa dito sa mga junakas ko dahil kahit nga anong ibigay mo sa kanila ay talaga naman napaka-thankful nga nila at napakasaya. At kahit pa napakasimple nga lang yung ginawa kong tinapay, tingnan nyo naman, sarap na sarap ang bunso ko. Yan lang! Bye!